Ka-Express, isang napakalaking sorpresa ang gumulanta ngayon sa buong basketball community ng Pilipinas habang abala ang marami sa pag-monitor sa susunod na hakbang ni Kai Sotto patungo sa kanyang NBA dream. Ibang balita ang biglang sumabog sa social media. Kasal na si Kai. Sa isang intimate garden wedding sa Alfonso, Cavite, official nang naging mag-asawa sina Kai at Rere Madrid matapos nilang sorpresahin ang publiko sa kanilang wedding announcement. Maraming fans ang hindi makapaniwala dahil halos walang leak at walang malaking build-up bago inilabas ang kanilang wedding photos at videos. Pero higit pa sa simpleng love story, ang nakikita ngayon ng maraming basketball fans. Sa mundo ng sports, may mga atleta na bumabagsak ang focus kapag dumadami ang responsibilidad, pero meron din kabaligtaran. May mga manlalaro na lalo pang lumalakas kapag nakahanap sila ng emotional stability sa buhay. At para sa maraming Pinoy, maaring ito ang bagong version ni Kai. Sa edad na 24, marami na siyang pinagdaanan mula sa G-League Ignite experiment, Adelaide 36ers journey sa Australia, B-League career sa Japan hanggang sa paulit-ulit na NBA setbacks. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin nawawala ang kanyang pangarap na maging kauna-unahang homegrown Pinoy player na makapasok sa NBA. Ngayon, may bagong kabanata na nagsisimula. Hindi lang ito tungkol sa pagiging husband, hindi lang ito tungkol sa pamilya. Posibleng ito rin ang simula ng pinakadelikadong version ni Kai, isang mas mature, mas determined at mas gutom na Kai na may mas malaking dahilan para habulin ang NBA dream. Kung titingnan natin ang timing ng lahat, parang pelikula ang nangyayari sa buhay ni Kai. Sa nakarang ilang taon, halos walang Pinoy basketball player ang nakaranas ng ganitong klaseng pressure. Bata pa lang siya, dala na niya ang napakalaking expectation ng buong bansa. Siya ang tinawag ng future ng Philippine basketball. Siya ang 7'3" phenom na inaasang bubura sa NBA barrier para sa mga homegrown Pinoy players. Pero alam nating lahat na hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Maraming pagkakataon na parang malapit na siya sa NBA, pero laging may kulang. May pagkakataong nasa G-League na siya, may pagkakataong nasa Summer League conversation siya, may pagkakataon na karoon ng exposure laban sa NBA caliber competition sa Australia at Japan. Pero sa bawat hakbang, may bagong obstacle na dumarating, may injuries, may criticism, may doubts mula sa international basketball community, may mga nagsasabing tapos na raw ang NBA dream at dito naging mahalaga ang presence ni Rere sa kanyang buhay. Noong mga nakarang buwan, ilang beses na ipinakita ni Kai kung gaano kahalaga si Rere sa kanyang recovery at mental journey bilang athlete. Nagkaroon pa siya ng appreciation post kung saan pinakita niya kung paano siya sinuportahan ng kanyang girlfriend sa mga pinakamahirap na bahagi ng kanyang career. Ngayon, hindi na girlfriend, asawa na. At para sa maraming elite athletes sa buong mundo, may malaking psychological impact ang ganitong klaseng life milestone. Kapag mas stable ang personal life, mas nagiging malinaw ang focus sa professional goals. Kapag alam mo, may taong sasalo sa iyo sa mga panalo at pagkatalo, mas nagiging agresibo kang habulin ang pangarap na dati ay parang imposible. At ito ang dahilan kung bakit maraming fans ngayon ang naniniwala na baka ito na ang turning point ni Kai. Hindi na siya yung teenager na sinusubukang patunayan ang sarili sa buong mundo. Hindi na siya yung prospect na nakadepende lang sa hype. Isa na siyang ganap na professional player na may international experience, may national team responsibilities at ngayon ay may sariling pamilya ng iniisip. At minsan sa sports, ang maturity, ang pinaka-importanting upgrade na hindi nakikita sa stat sheet. Hindi ito makikita sa points per game, hindi ito makikita sa rebounds, hindi ito makikita sa blocks, pero ito ang bagay na madalas naghihiwalay sa prospect at sa tunay na NBA-ready professional. At habang mas lalong tumitindi ang pressure para sa susunod niyang career move, pagkatapos ng kanyang Japan stint, isang bagay ang sigurado, hindi na naglalaro si Kai para lang sa sarili niya. May mas malaki na siyang dahilan ngayon para magtagumpay. Ngayon, ang pinakamalagang tanong ng maraming Pinoy, makakatulong ba talaga ang bagong yugto ng buhay ni Kai para mas mapapalapit siya sa NBA? Pero sa unang tingin, parang walang connection ang kasal at basketball. Pero kung susurin natin ang kasaysayan ng maraming world-class athlete, makikita natin madalas na ang pinakamalaking career breakthrough ay nangyayari kapag nagiging mas stable ang kanilang professional na buhay. Sa kaso ni Kai, napakahalaga nito dahil nasa punto siya ng kanyang career
kung saan hindi na sapat ang potensyal lamang. Matagal nang alam ng basketball world na may talento siya. Alam na ng lahat na meron siyang elite size, 7'3". Alam ng mga scouts na kaya niyang mag-block ng shots, tumakbo ng open court, at magbigay ng unique skill set na bihira sa isang player na ganon katangkad. Pero habang tumatagal, mas nagiging mahalaga ang consistency, maturity, professionalism, at mental toughness. Ito ang mga katangiang madalas hinahanap ng NBA organizations kapag tumitingin sila ng international prospects. At dito pumapasok ang bagong chapter ni Kai. Hindi na siya teenager na sinusubukang hanapin ang kanyang identity sa basketball. Hindi na siya rookie na nangangapa sa professional level. Hindi na rin siya basta prospect na nabubuhay sa height. Ngayon, isa na siyang veteran international player na nakalaro sa Australia, Japan at sa iba't ibang international competitions kasama ang Gilas Pilipinas. Sa katunayan, isa sa pinakamalaking development sa laro ni Kai nitong mga nakaraang taon ay hindi lamang ang kanyang skills kundi ang kanyang composure. Mas kalmado siya, mas patient, mas marunong magbasa ng depensa, mas marunong mag-adjust sa iba't ibang sistema. At ito ang klase ng growth na hindi agad napapansin ng actual fans. Habang maraming tao ang nakatingin sa highlights at statistics, ang mga professional scouts naman ay tumitingin sa mas malalim na detalye. Paano siya mag-react kapag nahuhuli ang team? Paano siya tumugon sa adversity? Paano niya hinahandle ang pressure? Paano siya bilang teammate? Paano siya bilang professional? At sa puntong ito ng kanyang buhay, posibleng mas mataas na antas ng maturity ang madala ni Kai sa kanyang susunod na basketball journey. At isa pang mahalagang factor ay ang kanyang recovery mula ACL injury na nagpahinto sa kanya sa ilang bahagi ng kanyang momentum kasama ang Gilas. Alam nating lahat kung gaano kalaking dagok yun. Sa panahon na papalapit na sana ang ilang pinakamalaking torneo para sa ating national team, biglang naputol ang kanyang momentum. Maraming atleta ang nawawala ng kumpiyansa pagkatapos ng ganitong injury. May ilan pang hindi na nakakabalik sa dating antas. Pero sa mga ipinakita ni Kai sa kanyang rehabilitation process, malinaw na hindi niya balak sumuko. Patuloy ang kanyang pagtrabaho, patuloy ang kanyang pagkondisyon, patuloy ang kanyang paghanda para sa pagbabalik. At ngayon, may bagong source pa siya ng motivation. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-abot ng kanyang personal dream. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging unang homegrown Pinoy sa NBA. Hindi na lamang ito tungkol sa pagdadala ng bandera ng Pilipinas. Ngayon, meron na rin siyang pamilyang gustong ipagmalaki. At sa maraming pagkakataon sa sports, yan ang nagiging gasolina ng mga atleta para maabot ang antas na hindi nila akalaing kaya nilang marating. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.